bungad na eksena, ipinakilala sa atin ang isang lalaking nagngangalang Arman na nagsasagawa ng mga panayam sa matataas na opisyal. Ang kakulangan ng karanasan ni Arman ay nagiging maliwanag habang siya ay nagpupumilit na hawakan ng kamera at maayos na tumutok sa kanyang mga paksa. Sa sandaling matapos na siya, iniulat ni Arman ang kanyang trabaho sa kanyang superior, para lamang mapagtanto na ang kamera ay wala sa recording mode sa buong oras na iyon. Nagalit ang kanyang amo dahil dito, na naging dahilan upang lumabas siya ng silid. Kasunod nito, ipinakilala tayo ng maayos sa ating bida. Si Arman ay isang binata na nahihirapan sa pananalapi at nakatira mag-isa sa isang maliit na apartment. Nagpapakita siya ng kawalan ng pangunawa pagdating sa mga babae, gaya ng ipinakita ng imbitahan niya ang isang dalaga na nagngangalang Rosa sa kanyang lugar sa pagtatangkang lumikha ng isang romantikong kapaligiran. Tumutugtog siya ng romantikong musika. Gayunpaman, nang hilingin ni Rosa na gamitin ang kanyang sipilyo, tumanggi si Arman at sa halip ay nag-alok sa kanya ng bago. Ang pagkilos na ito ay nagpagalit kay Rosa, na humantong sa kanya na umalis nang walang sinasabi. Sa sumunod na eksena, bumisita si Arman sa bahay ng kanyang magulang para makita ang kanyang lola na may sakit. Dysfunctional ang personal na buhay ni Arman dahil pinabayaan na ng kanyang ama ang kanyang ina at kasama na niya ngayon ang kanyang ex na nagngangalang Lilo. Nang gabing iyon, nananatili si Arman sa kanyang lola, ipinatong ang kanyang ulo sa kanyang balikat at binibigyan siya ng ginhawa, tinitiyak sa kanya na magiging okay ang lahat. Kinabukasan, nagpa siya si Arman na bisitahin ang kanyang biological mother kahit na ayaw ng kanyang ama. Naniniwala siyang hinihintay siya ng kanyang ina. Matapos ang mahabang biyahe, nakarating siya sa kinaroroonan ng kanyang ina, nang matuklasan niya masaya itong kasama ng kanyang mga kaibigan. Ang tanawin ay nag-iiwan sa kanya ng pakiramdam na tinanggihan at tahimik siyang umalis na may luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos, nagmaneho siya sa isang baybayin ng ilog kung saan nakikita niya ang mga tao na masayang nag-e-enjoy sa isang cruise party, na nagpapatindi sa kanyang pakiramdam ng kalungkutan. Kinaumagahan, nagising si Arman sa kanyang sasakyan at nagpa siya na pumunta sa kalapit na grocery store para bumili ng pagkain. Pagpasok niya, napagtanto niyang walang tao ang tindahan. Tumingin siya sa paligid at tinawag ang cashier, ngunit walang tumugon sa kanya. Dahil dito, kumuha siya ng ilang gamit at nag-iwan ng pera sa mesa ng cashier bilang kabayaran sa kanyang kinuha. Paglabas ng grocery, napansin niya ang ilang motor at sasakyan na umaandar pa ang makina sa gasolinahan. Gayunpaman, hindi niya masyadong pinapansin ito at yumandar palayo. Unti-unti, nakaramdam ng pagkabalisa si Arman dahil walang siyang makitang tao sa kalsada. Di nagtagal, nakatagpo siya ng ilang abandonadong scooter sa gitna ng kalsada. Nakaramdam siya ng nakakatakot na sensasyon. Sinubukan niyang kontakin ang kanyang ama ngunit nabigo siyang maabot ito. Bigla siyang nagpanik kaya nagmadali siyang bumalik sa lugar ng kanyang ama. Pagdating niya, nakita niyang nakalok ang pinto mula sa loob na nag-udyok sa kanya na kumatok. Ang pag-aalala niya ay lalong tumindi dahil walang tumutugon sa katok niya at ito ay humahantong sa kanya upang pilitin niyang sirain ang entrance door. Sa loob, nadiskubre na lamang niya ang walang buhay na katawan ng kanyang lola na nakahiga sa kama. Ito ay nabigla sa kanya at nagsimula siyang sumigaw para sa tulong, ngunit muli, walang tumugon. Naiwan na walang pagpipilian, pumasok siya sa bahay ng isang kapitbahay na nagngangalang Lafar ngunit natagpuan lamang ang aso ng pamilya na si Cosmo. Hindi maintindihan ang nangyayari, umuwi si Arman at pinag-isipan ng mabuti. Lalong lumakas ang kanyang pagkalito nang mapagtanto niyang walang network signal ang kanyang telepono at natuyo na ang mga gripo ng tubig. Maya-maya nakarinig siya ng ingay mula sa entrance door. Nang suriin ito, natuklasan niya si Cosmo na nasugatan at nasa kanyang huling sandali. Sa paniniwalang may pananagutan ang gumawa nito sa lahat ng ito, kumuha si Arman ng rifle at tumungo sa bahay ni Lafar upang harapin ang ipinapalagay na nanghihimasok. Gayunpaman, ang kanyang palagay ay nagpapatunay na mali dahil wala siyang nakitang sino man doon. Kinaumagahan, si Arman ay nag-improvise ng shower gamit ang isang bote ng tubig at nagpapatuloy upang isagawa ang huling ritual ng kanyang lola. Para dito, kinokolekta niya ang lahat ng mga libro, mga kopya, at mga papel, inilagay ang mga ito sa ilalim ng higa ng kanyang lola, binuhusan ang mga ito ng gasolina, at sinusunog ang mga ito gamit ang isang lighter. Pagkatapos nito, nagtungo siya para magmaneho sa isang lugar. Habang dumadaan sa walang laman na kalsada sa kanayunan, nakatagpo ng maraming mga inabandonang sasakyan sa daan. Di nagtagal, nakatagpo siya ng isang upscale na police sports car. Si Arman, na hindi pa nakasakay sa anumang mararangyang sasakyan sa kanyang buhay, ay agad na pumasok sa loob ng kotse at lubusang nag-enjoy sa pagsakay dito.
Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok siya sa isang lagusan kung saan nadiskubre niya ang isang tumaob na truck na naglalagay sa mga kabayo na nakakulong. Dahil sa awa niya sa mga kabayo, agad niyang pinalaya ang mga hayop sa kanilang pagkakakulong. Ang eksena pagkatapos ay pinutol sa ilang taon mamaya, at makikita natin na si Ironman ay namumuhay tulad ng isang magsasaka. Siya ay nagtayo ng isang kahoy na tirahan sa isang lugar sa kakahuyan ng tiwangwang na mundo, kung saan siya ay nag-aalaga ng iba't ibang mga ibon at hayop tulad ng mga manok, itik, kabayo, at kambing. Naging maliwanag na siya ay umangkop sa pag-iisa habang siya ay nagtatahi ng mga damit mag-isa, naghahanap ng makakain, at nag-aalaga sa kanyang mga kasamang hayop. Bukod sa lahat ng ito, ginagawa pa niya ang kanyang bagong imbensyon upang makabuo ng kuryente sa tulong ng tubig mula sa kalapit na ilog. Isang gabi habang natutulog, nagising si Ironman sa mga ingay ng isang hindi mapakali na kambing. Nalaman niyang nangginganak ang kambing. Nasaksihan ni Ironman ang buong proseso ng panganganak at nakararanas ng matinding kagalakan. Gayunpaman, ang kanyang kaligayahan ay panandalian dahil ang sanggol na kambing ay inagaw ng isang jaguar. Kinaumagahan, nakaramdam ng sama ng loob para sa inang kambing, hinabol ni Ironman ang jaguar gamit ang kanyang baril ngunit walang bunga ang kanyang mga pagsisikap. Nasaan ang loob, bumalik siyang walang dala, at umupo sa tabi ng inang kambing saglit, pinag-iisipan ang pagkawala. Isang partikular na araw, sumakay si Ironman sa kanyang kabayo at nakipagsapalaran sa kakahuyan upang mag-scavenge para sa mga kinakailangang kalakal. Pagpasok niya sa kalaliman ng kakahuyan, siya kasama ang kanyang kabayo ay biglang inatake ng isang mabangis na aso. Mabilis na tumugon, binaril ni Ironman ang aso ngunit sa proseso, nahulog siya mula sa kanyang kabayo at nagtamo ng pinsala sa ulo na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang malay. Maya-maya, may makikita tayong dumarating sa pinangyarihan na may dalang flashlight at pinagmamasdan ng sugatang si Ironman. Kinaumagahan, nagkamalay si Ironman at nakita niya ang kanyang sarili na nakabalot sa aluminum foil na nagpapanatili sa kanya ng init. Wala siyang ideya kung paano siya naging ganoon. Nag-isip siya saglit, at pagkatapos ay bumalik sa kanyang tirahan. Kinagabihan, napansin ni Ironman ang isang station wagon na papalapit sa kanyang lugar. Sakay ng hinala na maaaring ito ay isang potensyal na banta, kumuha siya ng isang pamalo bilang kanyang sandata at itinago ang kanyang sarili sa likod ng isang palumpong. Di nagtagal, isang babae na nagngangalang Percy ang lumapit sa kanya na may hawak na baril, na hinihiling na bitiwan niya ang kanyang sandata. Masyadong natakot ang huli na umatake kaya sumunod siya at itinapon ang pamalo sa tabi. Ibinaba din ni Percy ang kanyang baril at naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Kinaumagahan, nagising si Ironman at natuklasan ang almusal sa tabi niya. Habang tinitikman niya ang pagkain, nakita niyang kapansin-pansing masarap ito dahil matagal na rin mula noong huli niyang natikman ang gayong pagkain. Bilang saglit pa, pumasok si Percy at napansin niyang may sugat sa kanyang binti. Sa pagkilala sa kuluban nito, kinukuha niya ang mga supply ng pang-unang luna sa kanyang sasakyan at inaalagaan ang kanyang pinsala. Nang maglaon, habang nakaupo sila sa isang tasa ng kape, nagtanong si Percy kung bakit pinili ni Ironman na manirahan sa malayong lugar na ito sa halip na sa isang urban area. Bilang tugon, ipinaliwanag niya na ang lugar na ito ay nagtataglay ng pakiramdam ng pag-aari para sa kanya. Pagkatapos, tinanong niya kung nakatagpo si Percy ng iba pang mga tao, na sinagot niya na siya ang una. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, sinubukan ni Ironman na hawakan ang kanyang kamay, ninanamnam ang pakiramdam ng pakikipag-ugnayan sa tao pagkatapos ng mahabang panahon. Natutuwa silang natagpuan ang isa't isa. Pagkatapos ay nagbahagi sila ng isang mapusok na halik at sa huli ay naging magkasintahan. Mula sa araw na iyon, itinatag nila ang isang buhay na magkasama bilang isang mag-asawa na naninirahan sa sariling itinayo na tahanan ni Ironman. Sa sumunod na eksena, makikita natin sina Percy at Ironman na nagpapagaw sa bukid, na abala sa kanilang trabaho. Sa gitna ng kanilang trabaho, binuksan ni Percy ang tungkol sa kanyang nakalulungkot na karanasan sa Syria. Ikinwento niya kung paano niya natagpuan ang kanyang sarili na napadpad sa malawak na desyerto ng Syria nang masira ang kanyang sasakyan, na nagtitiis ng 3 araw na naghihirap ng walang ni isang patak ng tubig. Bilang karagdagan, ipinagtapat ni Percy ang kanyang pagnanais na bisitahin ang Berlin. Ngunit ayaw ni Ironman sa lungsod, na isinasaalang-alang na ito ay nakakaya mo at hindi kaakit-akit. Bukod sa kanilang pang-araw-araw na gawain, inilalaan din ni Ironman ang kanyang oras at lakas sa kanyang pinakabagong imbensyon, ang paggamit sa tubig sa ilog upang makabuo ng kuryente. Sa kabila ng maraming mga pagkabigo ng paulit-ulit, siya ay nagpupersige at kalaunan ay nakamit ang tagumpay, na gumagawa ng sapat na supply ng kuryente para sa kanilang tahanan. Sa paglipas ng mga araw, mukhang masaya ang buhay ng mag-asawa.
Nagsusumikap sila sa bukid, nagsasalo-salo sa pagkain, at ninanamnam ang mga sandali ng paglilibang tulad ng paglangoy sa kalapit na ilog. Gayunpaman, nagsimulang maghirap ang kanilang masayang buhay nang ipahayag ni Arman ang kanyang pagnanais na magkaroon ng anak. Mariing tinutulan ni Percy ang ideya na sinasabi na ayaw niyang magdala ng bata sa apokaliptik na mundong ito. Nang magpatuloy si Arman, nagalit siya at biglang umalis, iniwan siyang mag-isa muli. Kinabukasan, habang nakaupo si Arman para kumain, napunta ang atensyon niya sa isang recreational vehicle na dumating malapit sa kanyang tirahan. Naiintriga, siya ay nakipagsapalaran sa labas upang mag-imbestiga ngunit nakita niya si Percy sa sasakyan na may kasamang aso. Habang nag-uusap ang dalawa, inihayag ni Percy ang mga fragment ng kanyang nakaraang buhay. Ibinunyag niya na 7 taon siyang nagmamahal ng husto sa isang lalaki at inaabangan niya ang pagsisimula ng isang pamilya kasama niya. Gayunpaman, patuloy niya itong hinikayat na maghintay, na iniiwan siya sa isang estado ng kawalan ng katiyakan. Pagkatapos, isang nakamamatay na araw, ang kanyang anak ay hindi inaasahang dumating sa kanilang pintuan. Sinabi ni Percy na gumugol siya ng 7 taon ng kanyang buhay kasama ang isang lalaki nang hindi niya ito kilala, na nagresulta sa isang dalamhati na nagpabago sa kanyang pananaw magpakailanman. Ang karanasang ito ay tila binago siya sa isang matatag at malayang individual. Bukod pa rito, ipinahayag ni Percy ang kanyang pagnanais na maglakbay sa timog kasama si Arman. Gayunpaman, magalang siyang tumanggi, na nagsasabing hindi niya maiiwan ang kanyang mga minamahal na hayop. Nang maglaon, nagmaneho ang mag-asawa sa kalapit na grocery store, naghahanap upang makakuha ng ilang inumin. Masaya si Arman sa pagbabalik ni Percy, kaya pinaandar niya ang musika at nagsimulang sumayaw kasama niya. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-enjoy silang dalawa. Pauwi, si Arman ay mukhang masaya, ngunit si Percy ay tila malungkot, may bumabagabag sa kanya. Sa kanilang paglalakbay, biglang nabutas ang isang gulong sa RV nila. Nang makita ito, hiniling ni Percy kay Arman na ayusin ang gulong sa susunod na umaga, na inihayag ang kanyang balak na umalis. Ito ay nagpalungkot kay Arman at nagtanong siya kung babalik ito. Ang sabi lang ni Percy ay, "Huwag mo akong hintayin." Pagsapit ng gabi, natulog siya ngunit hindi mapakali si Arman, nakatayo lang ito sa harapan niya at patuloy na nakatitig sa magandang mukha nito. Sa umaga, gumising si Percy at naghanda ng isang tasa ng kape para sa kanyang sarili. Noon lang nakita niya ang recipe book ni Arman na nakakuha ng kanyang atensyon. Sa pagpunta sa mga pahina nito, napadpad siya sa isang litrato ni Arman sa tabi ng kanyang lola, na nagpapangiti sa kanya. Kasabay nito, ibinalik ni Arman ang kanyang RV pagkatapos matagumpay na malutas ang isyo sa gulong. Binigay sa kanya ang mga susi ng sasakyan, binalaan siya nito na huwag lumampas sa bilis na 80 dahil ang mga gulong ay maaaring makaranas ng kawalang tatag. Di nagtagal, naghalikan sina Arman at Percy sa huling pagkakataon at ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa kanya sa pag-aayos ng kanyang mga gulong at pagpayag sa kanya na umalis. Habang naghahanda siyang umalis, pinigilan siya ni Arman dahil ayaw niyang mag-isa muli. Gumawa siya ng pabigla-bigla na desisyon na sumama sa kanya. Hiniling niya sa kanya na maghintay lamang ng 1 minuto upang mapalaya niya ang lahat ng kanyang mga hayop. Sa kahilingang ito, sinimulan niyang buksan ang lahat ng mga kulungan at pinakawalan ng mga hayop. Ngunit habang ginagawa niya ito, biglang nagmaneho si Percy at iniwan siya. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-activate ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod na recaps at iba pang kapana-panabik na recap. Kung meron kayong gustong ipa-recap na mga pelikula o mga paksang nais talakayin, ipaalam lang ito sa comment section. Interesado kaming marinig ang inyong mga saloobin. Hanggang sa susunod mga kayakman, naway patuloy tayong magkasama sa mga darating na recap. Ingat palagi at sana'y magbigay inspirasyon ang mga pelikulang ating pinapanood. Paalam mga kayakman.